Minsan, sa ating pangarap ay pinanghihinaan tayo. Pero sa pagsubok ni Nelson, ay ito ang kanyang ginawa para maabot ang kanyang pangarap. What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Nelson. Sa isang sekundaryang paaralan ay nagsimula na ang seremony ng graduation day. Masigla ang lahat at sa entablado, nakatayo ang binatang si Nelson. Payat, medyo maitim sa araw, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong lahat, sabi ni Nelson habang nanginginig pa ang kanyang kamay na may hawak na mikropono. Ang karangalan pong ito ay hindi lamang para sa akin, kung hindi para na rin po sa mga magulang ko. Sila po ang nagsasakripisyo para sa akin. Pangako ko rin po, babalik ako dito balang araw. Hindi lamang bilang estudyante, kundi bilang isang taong nagtagumpay at makakapagbigay po ako ng inspirasyon sa mga tulad ko na magsisimula pa lamang sa mga pangarap nila. Malakas ang palakpakan. Ang mga guro ay nakangiti at ang kanyang mga magulang. Tahimik na umiiyak si Mang Pedring at Aling Rona. Sa sandaling yun, pakiramdam ni Nelson ay kaya na nga niyang abutin kahit pa ang pinakamataas na bituin. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ng kanilang advisor na si Ginoong Javier. Nelson, sabi nito habang nakapatong ang kamay sa kanyang balikat. Wala akong duda. Malayo ang mararating mo. Tandaan mo lang palagi anak. Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Ngumiti naman si Nelson sa kanyang guro. Opo sir, pangako po. Kahit saan man po ako makapunta, hindi ko makakalimutan na dito ako nagsimula. Pag-uwi nila, bitbit pa ni Nelson ang kanyang medalya at sertipiko. Habang naglalakad pa uwi, sumisigaw pa ang mga batang kapitbahay nila. Uy, si Nelson! Valedictorian na oh! Libre naman dyan, Nelson! Ngumiti lamang siya. Sa isipan niya ay ito na ang simula ng bagong yugto. Ang kolehiyo. Ang pangarap niya na maging engineer balang araw at may ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Pero hindi nga niya alam na ang mga pangarap na ito ay marupok kapag tinamaan ng katotohanan. Ilang linggo lamang ang lumipas, bumagsak sa kama ang kanyang ama. Inatake ito sa puso. Naubos ang ipon ng kanilang pamilya sa pagpapagamot. Ang kanyang nanay naman ay halos hindi na nga rin makabangon sa pagod. Sa lahat ng kanilang mga problemang ito, ang unang isinuko ni Nelson ay ang kanyang pag-aaral. Anak, mahinang wika ni Aling Rona isang gabi habang pinupunas ng pawis ng asawa. Pasensya ka na ha. Sa tingin ko, sa kalagayan natin ngayon, hindi ka muna makakapasok sa kolehiyo ngayong taon. Baka next time na lang. Ngumiti si Nelson kahit mabigat ang kanyang dibdib. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Magtatrabaho po muna ako. Baka hindi pa talaga ngayon ang panahon. Pero darating din yan. Naniniwala po ako. Kinabukasan, habang madilim pa, nagising siya ng 3:00 ng madaling araw. Tinulungan niya ang kanyang nanay na magmasa ng harina. Mainit ang kalan. Amoy tinapay sa loob ng kanilang bahay. Yun na ang naging simula ng bagong araw ni Nelson bilang tindero ng pandesal. Sa tuwing sisikat pa lamang ang araw, aakit na siya sa kanyang bisikleta. Kalawangin na. May basket sa harap at mag-iikot sa buong baryo. Pandesal! Mainit pa! Bili na po kayo! Pandesal kayo dyan! Sigaw niya habang umiikot sa mga kanto. May ilan na bumibili, pero may ilan din naman na napapailing na lamang. Isang umaga, habang humihinto siya sa tapat ng isang tindahan, may lumapit na pamilyar na boses. Uy Nelson! Tawag ng lalaking nakasakay sa motorsiklo. Si June, dating kaklase niya, na ngayon ay nagtatrabaho na sa munisipyo. Sayang no?
Valedictorian ka pa man din. Eh ngayon, tindero ko na lang ng pandesal. Nakakaawa ka naman. Tahimik lang si Nelson. Ganito talaga, Jun. Marangal naman to eh. Wala akong ikinakahiya. Marangal nga. Sabat ni Jun sabay tawa. Pero wag mo namang sabihin na yun na lang ang pangarap mo. Tumawa rin naman si Nelson. Hindi. Pansamantala lang naman ito. Pero kung ito ang kailangan para maipagamot sila tatay, ayos lang. Hindi naman masama na magsimula sa mababa. Habang papalayo si Jun, narinig pa niya ang bulong-bulungan ng mga kasama nito. Sayang talaga yung taong yun. Matalino pa naman. Hinahapunan, habang nag-aabot siya ng pandesal sa kanyang mga suki, mayroon namang huminto sa kanyang harap. Si Claire, dati niyang kaklase. Nakapulang kotse. Maayos ang pananamit. Nelson? Grabe, ikaw na pala yan? Ang tagal din nating hindi nagkita, no? Umiti din naman si Nelson. Oo, heto pa rin. Nandito lang. Ikaw, mukhang sensado ka na ha. Medyo, sabi naman ni Claire. May trabaho na kasi ako sa lungsod. Malaki ang kita ko doon. Ikaw, hindi ka ba nagbabalak na lumuwas? Sayang naman yung talino mo. Balak ko nga rin, Claire. Pero hindi pa siguro ngayon. Kailangan muna ako dito sa bahay. Sagot ni Nelson. Alam mo, Nelson, sana mahanap mo rin yung para sa'yo. Hindi lahat ng matalino nagtatagumpay ka agad. Pero sigurado ako, ikaw, darating din yung oras mo. Sabi ni Claire bago umalis. Pagka-uwi niya, pagod na pagod siya. Umupo siya sa harap ng maliit nilang lamesa. Sardinas lang at kanin ang kanilang hapunan. Tinititigan niya ang kanyang medalya na nakasabit pa sa dingding. Nilapitan niya yun at dahan-dahang hinaplos. Pangarap ko, pasensya ka na ha. Medyo matatagalan pa siguro tayo. Lumipas pa nga ang mga buwan at mga taon. Naging parte na ng araw-araw na buhay ng baryo ang tinig ni Nelson habang nag-aalok ng pandesal. May mga batang sumasalubong sa kanya. May mga matatandang bumibili tuwing umaga. Pero sa likod ng mga ngiti niya, may lungkot na pilit niyang itinatago. Isang gabi, habang inaayos niya ang bisikleta, lumapit si Mang Pedring. Anak, sabi nito, hindi ko man nasasabi sa iyo palagi. Pero salamat, anak. Kung hindi dahil sa iyo, ewan ko pa kung paano tayo kakain araw-araw. Wala yun, tay. Para sa atin to. Balang araw, babawi rin tayo. Sagot ni Nelson. Tahimik silang nagkatinginan. Parehong pagod. Pero pareho rin na mayroong pangarap na makaahon kahit sa maliit na paraan. Ilang linggo pa nga ang lumipas. Dumating ang isang tanghali na tila babago ng direksyon ng kanyang buhay. Habang nag-iikot siya sa barangay, may isang batang nag-aabot ng sobre. Kuya Nelson, pinabibigay daw po sa inyo. Galing daw po sa school. Binuksan niya ito. Isang imbitasyon para sa high school reunion ng kanilang batch. Reunion? Bulong niya sa kanyang sarili. Grabe, ang bilis talaga. Parang kailan lang, gumraduate ako. Pero ngayon, ilang taon na pala ang nakakalipas. Pagka-uwi niya, binasa niya ito sa kanyang nanay. Nay, may reunion daw po kami. Lahat ng kaklase namin pupunta. Ngumiti si Aling Rona. Aba, dapat pumunta ka. Matagal ka nang hindi nakikita ng mga kaklase mo. Sigurado, matutuwa sila. Makikita ulit nila yung dati nilang valedictorian. Magdala ka ng pandesal ha. Para naman may ambag ka. Ano, Nay? Pandesal? Doon? Baka pagtawanan lang nila ako, Nay. Natawa naman siya. Eh ano naman kung pagtawanan ka nila? Hindi naman nila alam kung gaano mo pinaghihirapan ang bawat piraso niyan. Okay lang yan. Sagot ng kanyang nanay.
Napangiti si Nelson. Sige po, pupunta ako. Magdadala ako ng pinakamainit at pinakamasarap na pandesal natin. Kinagabihan, hindi na nga siya makatulog. Naaalala niya ang mga panahon na siya ang inaasahan ng buong klase. Ang mga pangarap na iniwan niya. At ang mga taong dati ay naniniwala sa kanya. Sa isipan niya, may halong kaba at tuwa. Kabang muling makaharap ang mga dati niyang kaklase. At tuwang muling makikita niya ang mga muka na minsan naging parte ng kanyang buhay. Kinabukasan, maagang gumising si Nelson. Nilinis niya ng mabuti ang bisikleta. Pinakintab kahit papaano. Pinili niya ang pinakmaayos niyang polo. Medyo luma na, pero malinis at planchado. Inihanda na nga rin niya ang basket ng pandesal na mayroong puting tela sa ibabaw. Bago nga siya umalis, hinawakan niya ang kamay ng kanyang nanay. Nay, alis na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Babalik din ako mamaya. Mag-iingat ka anak ha? Sagot ng kanyang nanay. At tandaan mo, huwag mong ikakaya kung ano ka ngayon. Mas mahalaga kung saan ka patungo. Tumango si Nelson at ngumiti. Opo nay. Habang papalayo siya sakay ng bisikleta, kasabay ng hangin ang mga alaala na pilit niyang nililimot. Sa bawat ikot ng gulong, tila binibintang niya ang mga pangarap na minsan niyang isinantabi. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang sasalubong sa kanya sa reunion. Pagkatuwa ba o pagtawa? Pero isa lang ang kanyang alam. Haharapin niya ito. Dala ang tapat ng ngiti at ang simpleng pandesal na naging sandigan ng kanilang pamilya. Sa dulo ng daan, tanaw na nga rin niya ang magarang gusali ng venue. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, muling bumalik kay Nelson ang mga tanong na matagal na nga rin niyang iniisip. Hanggang saan nga ba ako dadalhin ng simpleng bisikletang ito? Hindi pa niya alam. Pero ang sagutan ay magsisimula sa mismong araw ng reunion. Habang papalapit siya sa venue ng kanilang high school reunion, unti-unti niyang napansin ang mga nakaparadang kotse sa paligid. May mga kotseng makintab, SUV, may ilan pa nga dito na sports car. Huminto siya sa gilid ng kalsada at sandaling pinagmasdan ang paligid. Grabe, puro asensado na sila. Parang hindi na ito yung mga kaklase ko dati. Puro mayayaman na. Bulong niya sa kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang bisikletang gamit. Kahit pinakintab niya ito ng gusto, kitang-kita pa rin dito ang kalumaan nito. Nakalambitin pa sa basket ang supot ng pandesal na dinala niya bilang kanyang ambag. Paglapit pa lamang niya sa entrance, agad na nga rin siyang hinarang ng gwardya. Sir, saan po kayo dito? Tanong ng guard habang nakatingin sa kanyang bisikleta. Sa reunion po. Batch 2015. Mahinahong sagot ni Nelson. Tiningnan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Sir, sigurado po ba kayo? Kasi parang baka nagkakamali lang po kayo ng venue. Exclusive po ito para sa alumni. Napayuko si Nelson. Sabay abot ang imbitasyon mula sa kanyang bulsa. Nandito po oh. Ako po si Nelson. Valedictorian dati. Kinuha ng guard ang papel at tiningnan. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Ay, oo nga. Pasensya na po sir. Sige po, tuloy na kayo. Ngumiti si Nelson ng pilit. Ayos lang po. Salamat. Habang pumapasok siya, dama na nga niya kaagad ang malamig na hangin ng aircon mula sa loob at ang mga mata ng mga tao na sabay-sabay napapalingon sa kanya. Sa tabi ng pinto, may grupo ng dati niyang kaklase. Halos sabay-sabay nga silang napahinto noong makita siya. Nelson? Sabi ng isa.
Teka, si Nelson ba yan? Oo nga, grabe. Siya yung valedictorian natin dati, di ba? Sabat pa ng isa. Pero sa halip na paghanga, natawa sila noong makita ang bisikletang nakaparada sa labas at ang dalangan nitong supot ng pandesal. Uy, anong ginagawa mo dito? Baka pati dito, magtitinda ka ng pandesal ha? Sigaw ni June. Yung dati nga rin niyang kaklase na maingay. Oy, kayo dyan! Baka daw sakaling gusto niyo magmerienda. May dalang pandesal si Nelson. Tumawa ang iba. May ilan pang lumapit at sinilip ang dala niyang bag. Nelson, seryoso ka ba? Yan ang ambag mo? Tanong ni Rhea, isa sa mga dating honor student. Meron naman tayong buffet dito oh. Hindi mo ba alam yun? Nagdala ka pa ng ganyan. Kasi naisip ko lang. Baka gusto nyong matikman. Gawa ni nanay ito. Ito yung itinitinda kong pandesal. Sambit ni Nelson at pilit ang umiti. Wow ha? Valedictorian noon. Pandesal vendor na ngayon. Sabat naman ng isa. Muli nagtawanan ng ilan. May iba namang tahimik lang. Pero halatang naiilang. Ano nangyari sa'yo, Nelson? Hindi mo ba itinuloy yung college mo? Tanong isa, medyo mahinahon ang tono. Hindi na. Nagsakit kasi ang tatay ko. Kailangan kong tumulong sa bahay. Kaya yun muna ang inuna ko. Mahinang tugon ni Nelson. Sayang ka talaga. Tingnan mo naman. Lahat kami nakakotse na. May mga sports car pa nga eh. Tapos ikaw, bike lang? Sabi naman ni June. Tumawa ulit ang grupo. Sa mga oras na yun, halos gusto nang lumubog ni Nelson sa sobrang hiya. Tinitigan niya ang muka ng mga dati niyang kaklase. Puro maayos na ang buhay. Nakabarong, nakabestida. Halatang nakamit na nga nila ang kanilang mga pangarap. Siya lamang ang tanging naiiba. Pawisan at amoy harina pa. Excuse me? Mahina niyang sabi. Pasensya na ha? Baka umuwi na lang ako. Uy, wag naman. May performance pa tayo mamaya. Baka gusto mong magbigay ng inspirational speech. Sigaw ni June na sinundan naman ng tawanan. Umiti si Nelson. Pero bakas ang sakit sa kanyang muka. Hindi na. Sino ba naman kasi ako para ma-inspire sa akin? Kaya uwi na lang ako. Pasensya na. Sagot niya bago tumalikod. Pagkalabas pa lamang niya sa venue, pinilit niyang hindi umiyak. Pero habang nilalakad niya ang daan pabalik sa kanyang bisikleta, ramdam niya ang bigat ng bawat takbang. Noong makasakay na nga siya sa kanyang bisikleta, tsaka niya pinakawalan ng kanyang luha. Tumulo ito sa pisngi niya habang patuloy siya nagpepedal pa uwi. Nahihibang na talaga ako. Akala ko magiging masaya sila kapag nakita ako. Akala ko proud sila kahit papaano. Pero hanggang doon na lang pala yung tingin nila sa akin. Bulong niya sa hangin. Pagkarating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay. O anak, Nelson, kamusta ang reunion? Tahimik lang si Nelson. Inilapag niya ang supot ng pandesal sa lamesa. Hindi man lang nagalaw. Hindi na po ako babalik sa mga ganong klaseng okasyon, Nay. Hindi po kasi doon ang lugar ko. Mahinahon niyang sabi. Lumapit si Aling Rona at hinawakan ng kanyang braso. Anak, huwag mong isipin yan. Hindi sa damit. Hindi sa kotse na susukat ang tao. Ang mahalaga, marangal ka. Marangal ang pamilya natin. Alam ko naman po yun, Nay. Pero masakit pa rin po. Parang lahat ng pinaghirapan ko, baliwala lang sa kanila. Yumakap si Aling Rona sa kanya. Baka hindi pa lang nila alam ang halaga ng pandesal.
Pero balang araw, makikita rin nila. Sa pandesal ka nagsimula, pero sigurado, malayo ang mararating mo. Tumango si Nelson. Kinabukasan, kahit mabigat pa ang kanyang loob, bumalik siya sa kanyang karaniwang buhay. Gising ng alas 3 ng madaling araw, masa ng harina, ihurno ang pandesal, at muling mag-ikot gamit ang kanyang bisikleta. Paulit-ulit, araw-araw, tila walang pagbabago. Pero isang umaga, habang nag-aabot siya ng pandesal sa isang kanto, mayroong lalaking lumapit sa kanya at nag-abot ng papel. "Boss, baka interesado ka lang. Hiring kami ngayon," sabi ng lalaki habang inaabot sa kanya ang flyers. Kinuha naman ni Nelson ng papel. "Ano po ito?" "Real estate company. Naghahanap kami ng mga agent. Walang kailangan na diploma. Basta marunong magsalita at masipag. Malaki ang komisyon," paliwanag ng lalaki. Napatingin si Nelson sa papel. Nakasulat doon, "Hiring real estate agents. Build your future with us." Real estate agent? Paano kaya ito? Pwede kaya ako dito? Bulong niya habang binabasa. "Subukan mo lang," sabi ng lalaki bago umalis. "Alam mo naman, di ba? Baka yun na yung simula ng bagong buhay mo." Hawak-hawak lang ni Nelson ng flyers habang nagbebenta pa rin siya ng pandesal. Sa isip niya, may halong kaba at pag-asa. Pandesal o real estate? Magkaibang mundo yun. Pero baka ito na nga ang pagkakataon ko. Pagka-uwi niya, binalita nga niya kaagad ito sa kanyang nanay. "Nay, may nagbigay po sa akin ng flyers. Hiring daw po eh. Real estate agent. Sabi nila, kahit wala akong diploma, basta marunong daw po ako magsalita, pwede raw po." Napangiti naman si Aling Rona. "Maganda yun, anak. Bakit hindi mo subukan? Wala namang mawawala sa iyo eh." "Pero Nay, wala nga po akong formal na damit. Wala rin po akong gaanong alam sa ganitong trabaho," malungkot na sabi ni Nelson. "E di pag-aralan mo, anak. Baka nakakalimutan mo. Dati kang valedictorian. Sigurado ako, anak. Kayang-kaya mo yan. Kailangan mo lang talagang muling maniwala sa sarili mo." Napayuko si Nelson at ngumiti. "Siguro nga po, Nay. Susubukan ko po." Sa gabing yun, muling binuksan ni Nelson ang lumang medalya sa dingding. Pinagmasdan niya ito habang hinahaplos ang kinang na halos mabura na. Baka panahon na nga. Baka ito na yung pagkakataon na patunayan ko naman ang sarili ko. Hindi naman ako nakapagtapos, pero may maaabot pa rin ako. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, bitbit ni Nelson ang flyers habang naglalakad papunta sa bayan. Simple lamang ang kanyang kasuotan. Isang lumang polo, maayos na pantalon, at tsinelas na halos manipis na nga rin sa talampakan. Habang naglalakad, paulit-ulit niyang binabasa ang nakasulat, "Be part of our growing team." "Bahala na," sabi niya sa sarili. "Kung tatanggihan nila ako, at least sinubukan ko." Pagkarating niya sa gusali ng kumpanya, halos manginig na nga rin siya sa kaba. Malalaki ang letra ng pangalan ng kumpanya sa harapan. Halatang hindi basta-basta at mataas ang antas ng opisina. Malinis, malamig, at puno ng mga empleyado na nakasuot ng formal. Parang hindi nga siya nababagay doon. Lumapit siya sa receptionist. "Magandang umaga po. Mag-a-apply po sana ako bilang real estate agent. Nakita ko po kasi, hiring kayo." Ngumiti ang babae sa kanya. "May dala po ba kayong resume?" tanong ng babae. "Sandali lang po, meron po." Sabay abot ni Nelson ng isang papel na kakagawa lamang niya kagabi.
Isinulot lamang niya ito sa lumang typewriter ng kanilang kapitbahay. Kinuha ng babae at sandaling nagbasa. Ah, okay po. Mr. Ramos, college graduate po ba kayo? Napayo po siya. Hindi po ma'am. High school lang po ang natapos ko. Valedictorian naman po kung sakali. Medyo nag-iba ang tono ng babae. Sir, pasensya na ha. Pero yan po ang requirements namin. Nag-iba na po kasi ngayon ang policy namin. Baka gusto mo na lang po mag-apply sa ibang posisyon. Ngumiti si Nelson. Kahit ramdam na nga niya ang pagbitin ng kanyang hininga. Ma'am, baka naman pwede niyo po akong ipasok kahit sa interview lang. Hindi po ako perpekto. Pero marunong po ako magbenta. Marunong po ako makipagkapwa. Sige na po. Kahit subok lang po. Gagawin ko po ang makakaya ko. Tumitig sa kanya ang babae. Tila nag-aalangan. Pero kalaunan ay tumango. Sige sir, maghintay ka muna dito. At tawagin ko lang yung HR manager. Makaraan ng ilang minuto, lumabas ang lalaki na nasa mid-40s ang edad. Nakakurbata at mayroong salamin. Ikaw ba si Nelson Ramos? Opo sir. Sige, pasok ka dito. Umupo sila sa loob ng isang maliit na opisina. So, Nelson, sabi dito sa form mo, high school graduate ka lang? Tanong ng HR manager habang nakatingin sa papel. Opo sir. Hindi po ako nakapag-college dahil nagkasakit po ang tatay ko noon. Pero kahit papaano po, marami naman po akong alam. Madaling matuto. Sagot ni Nelson na may kumpiyansa. Tingin mo, ayaw mong magkaroon ng benta? Kakayanin ko po sir. Mabilis niyang sagot. Kahit anong ibenta ko po, basta marangal at legal, gagawin ko po. Kaya ko pong ipanalo. Galing po ako sa hirap. Kaya alam ko po kung paano makipag-usap sa mga tao. Marunong po ako makinig. At marunong din po ako magsalita kapag kinakailangan. Tahimik lamang ang HR manager. Tapos ngumiti. Magaling kang magsalita, Nelson. Pero ang real estate, hindi madali. Kailangan talaga dito ng kapal ng muka, tiyaga, at tatag ng loob. Kaya mo ba yon? Kung hirap lang po sir, sanay na po ako dyan. Baka nga po mas madali pa to kumpara sa pagbibisikleta araw-araw para magtinda ng pandesal. Sagot ni Nelson sabay ngiti. Tumawa naman ang HR manager. Ayos yan ha. Sige Nelson, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero tandaan mo, sa ngayon na hindi ka pa regular. Wala ka pang basic salary dito. Commission lang. Ibig sabihin, kung wala kang benta, wala ka ng kita. Walang problema sir. Sanay na po ako ng kada pawis. May katumbas na kita. Sagot naman ni Nelson na mayroong ngiti. Okay, magsimula ka na sa Lunes. Bigyan po ako ng dahilan para hindi ako magsisi na tinanggap kita. Huling sabi ng HR manager at tumayo. Kinabukasan, halos hindi makapaniwala si Nelson na tinanggap na siya. Pagka-uwi niya, napatalon talaga siya sa sobrang saya. Nay! Sigaw ni Nelson pagkapasok ng kanilang bahay. Nay! Natanggap na po ako! Real estate agent na ako! Napangiti si Aling Rona habang pinupunasan ng mesa. Talaga anak? Aba, salamat naman. Sabi ko na nga ba kayang-kaya mo yan. Basta maniwala ka lang sa sarili mo. Oo nga po nay. Sabi po ng HR manager, kahit wala daw po akong diploma, nakita raw niya sa akin ang determinasyon ko. Sa Lunes po, magsisimula na ako. Lumapit ang kanyang nanay at niyakap siya. Magaling anak, ipagpatuloy mo lang yan ha. Baka ito na talaga ang pagsimula ng pagbabago ng buhay mo. Noong dumating na ang araw ng Lunes, maagang nagbihis si Nelson. Nakaputing polo, puting
at itim na pantalon. Hiniram lamang niya sa kanyang pinsan. Medyo maluwag pa nga, pero maayos naman tingnan. Habang naglalakad papunta sa opisina, dala niya ang pag-asa na matutupad na ang kanyang mga pangarap na dati ay halos imposible. Sa unang araw pa lamang, pinaklala na rin siya sa ibang agents. "Guys, si Nelson, bagong recruit natin," sabi ng HR. "Walang college degree, pero may puso. Marunong, matalino. Kaya irespeto natin siya, ha?" Maraming umiti, pero may ilan din naman na nagbulungan. "Baguhan daw yan. High school lang natapos. Tingnan na lang natin kung kaya niyang tumagal." Pinilit ni Nelson na hindi intindihin ang sinasabi ng mga ito. Kumuha siya ng training, modules, at pinapakinggan ang mga senior agents habang nagde-demo kung paano magbenta ng mga lupa. Gabi-gabi, nagbabasa si Nelson ng mga brochures. Nag-aaral ng mga terminong bago sa kanya. Title, lot area, down payment, commission. Ilang linggo ang lumipas. Sumabak na nga rin siya sa unang fieldwork. Nagdala siya ng mga flyers. Naglakad sa ilalim ng araw. Kumakatok sa bahay-bahay. "Magandang araw po. Baka interesado po kayo. Magaganda po ang property namin. Murang-mura lang po. Pero karamihan ay tumatanggi. Wala kaming pera. Hindi namin kailangan yan. Umalis ka na nga. Ang kulit mo." Kada tanggi, parang mayroong tumutusok sa kanyang puso. Pero paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ganyan din naman sa pagtitinda ng pandesal. Kailangan ng ulit-ulitin. Isang araw, habang pauwi siya galing sa field, nasalubong naman niya ang isa sa kanyang mga tiyuhin. "Aba Nelson, ano ba naman yung itsura mo? Ano bang pinasok mong trabaho ngayon?" tanong nito. "Real estate agent po, tito." Sagot niya na mayroong ngiti. "Real estate? Aba, kailangan naman dyan edukado. Marunong mag-Ingles. Mag-ingat ka dyan. Baka niloloko ka lang naman kasama mo." "Hindi naman po, tito. Totoong trabaho po ito. Sa komisyon lang po ako. Pero malaki raw po ang kita kapag nakabenta." Pinagtawanan lang siya ng kanyang tito. "Benta! Benta! Baka mauwi ka lang sa wala. Mas mabuti pa, magtinda ka na lang ulit ng pandesal. Mas doon ka bagay. Saka doon, sigurado pa yung kita mo." Napayuko na lamang si Nelson. "Sige po, tito. Pero susubukan ko pa rin." Pag-uwi niya, ramdam niya ang lungkot. Pero pilit siya nagpapalakas ng kanyang loob. Sa mga sumunod na araw, ay mas pinaghusayan pa niya. Lumalabas siya ng maaga. Nag-aalok sa mga palengke, simbahan, at kahit sa mga tao sa waiting shed. Minsan ay tinatanggihan pa rin siya. Pero bawat hindi, ay ginagawa niyang dahilan para mas magsikap. Ilang linggo pa ang lumipas. Wala pa nga rin siyang nabebenta. Nagsimula na rin maubos ang konting ipon niya. Pati pamasahe ay pinoproblema na rin niya. Minsan, naglalakad na lamang siya papunta sa opisina para makatipid. "Nay, pasensya na po. Wala pa rin po akong benta eh. Pero hindi po ako susuko," sabi niya noong isang gabi habang sabay-sabay nga nilang kinakain ang kalahating supot ng pandesal. "Okay lang yun, anak. Huwag kang sumuko agad. Baka bukas, yun na yung araw mo. Ganyan talaga ang simula ng mga tagumpay. Mahirap sa una," sagot ng kanyang nanay. Lumipas pa ang mga araw na puno ng pagod, pagtanggi at pangungutya. Pero hindi tumigil si Nelson. Tuwing tinatanggihan siya ng kliyente, ngumingiti pa rin siya. Tuwing pinagtatawanan siya ng kanyang mga kamag-anak, nagpapasalamat pa rin siya. Tuwing sumasakit ang kanyang paa sa kakaikot, inuulit-ulit lamang niya sa kanyang isipan. "Hindi ako pwedeng bumalik
sa pagtitinda ng pandesal. Dito na ako lalaban. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aalok siya sa isang matandang babae sa palengke, napansin niya ang ngiti nito. Napakasipag mo naman, iho. Magaling ka. Sige, bigyan mo nga ako ng mga brochure na yan. Ipapakita ko sa mga anak ko. Baka mayroon silang magustuhan. Sabi ng babae. Sa puntong yun, biglang nabuhayan si Nelson. Ito ang unang pagkakataon na tila mayroon naging interesado sa kanyang ginagawa. Sige po ma'am, ibibigay ko po agad. Habang naglalakad pa uwi, nakangiti si Nelson sa ilalim ng araw. Hindi pa man sigurado kung bibili ba talaga ang babae. Sapat nga sa kanya ang maliit na pag-asa. Isang tanggap lang. Isang kliyente lang. Doon magsisimula ang pagbabago. Bulong niya sa kanyang sarili. Isang umaga, habang inaayos ni Nelson ang mga flyers niya sa lamesa, lumapit sa kanya ang kanyang boss. Nelson, may tumawag na babae sa opisina. Naghanap ng agent na masipag daw at marunong makinig. Ibinigay ko ang pangalan mo. Puntahan mo kaagad. Opportunity yon. Pagbutihan mo. Parang nabuhayin ng dugo si Nelson. Salamat po sir. Sige po. Pupuntahan ko po agad. Agad siyang sumakay ng jeep at nagtungo sa kainan kung saan gustong makipagkita ng kliyente. Pagdating niya, nakita niya kaagad ang isang babaeng nasa late 30s ang edad, naka-corporate attire, at mayroong mainhin ng ngiti. Magandang umaga po ma'am, sabi ni Nelson habang nakikipagkamay. Ako po si Nelson, mula po sa Golden Estates Realty. Ngumiti naman ang babae. Ako si Teresa. May nabasa kasi akong post niyo sa social media tungkol sa house project sa lugar na gusto ko. Gusto ko sanang malaman pa ang buong detalye. Sige po ma'am. Maganda po yung project na yun. Overlooking pa. Sakto po sa pangarap niyong bakasyunan. Kung gusto niyo pong makita ang site, pwede po tayong mag-schedule ng tripping. Napangiti ang kliyenteng si Teresa. Wow, gusto ko yung energy mo ha. Yung hindi nang lalamig sa benta. Sige, tignan natin bukas. Kinabukasan, halos hindi na nga makatulog pa si Nelson sa sobrang excitement. Sinigurado niyang malinis ang kanyang polo. Inayos ang mga brochure. At maaga nga siya nakarating sa site. Habang naglilibot sila ni Teresa, hindi siya nauubos ng salita. Ma'am, ito po yung pinakamagandang spot. Kita niyo po yan? Doon po mismo sumisikat ang araw. Maganda yan kung gusto niyo pong magkape tuwing umaga. Ngumiti si Teresa. Mukhang kabisado mo talaga ha. Inaral mo. Ilang taon ka na ba dito? Sa totoo lang po ma'am, 3 buwan pa lang po. Sagot ni Nelson. Pero araw-araw ko pong inaaral lahat ng details. Para po kung sakaling may tanong kayo, alam ko po ang maisasagot ko. Tahimik lang si Teresa habang naglalakad. Pero halata sa mga mata nito na interesado siya. Pagkatapos ng tripping, huminto ito at tumingin kay Nelson. Magkano nga ulit yung down payment? Tanong niya. 50,000 lang po ma'am. Pero kung gusto nyo rin po, pwede ako mag-offer sa inyo ng installment. Sandaling natahimik si Teresa na tila nag-iisip. Sige, kukuha na ako. Pero gusto ko, ikaw ang hahawak ng lahat ng mga papeles ko ha? Natulala si Nelson. Talaga po ma'am? Ibig sabihin, kukunin niyo na po yung unit? Tumango si Teresa. Oo, nakumbinsi mo ako. Magaling ka magpaliwanag. At higit sa lahat, may tiwala ako sa'yo. Halos manginig si Nelson sa sobrang saya. Salamat po ma'am. Hindi po kayo magsisisi. Gagawin ko po ang lahat para maayos po ang lahat ng dokumento nyo. Pagbalik niya sa opisina, halos mapatalon siya. Sir, nakabenta na po ako. Napataas ng kilay ang kanyang boss. Talaga?
Ilang buwan ka pa lang ha. Ang bilis mo naman. Opo sir, nakumbinsi ko na po si Ma'am Teresa. Tumawa ang kanyang boss. Aba, ikaw na nga. Magaling ka talaga, Nelson. Yan ang sinasabi kong diskarte. Ipagpatuloy mo lang yan. Simula pa lang yan ng marami. Lumipas ang ilang linggo. Natapos ang proseso. At natanggap na nga rin ni Nelson ang unang komisyon niya. Hindi niya halos may paliwanag ang saya habang hawak ang perang matagal na niyang pinapangarap. Nay, may benta na po ako! Sigaw niya pagka-uwi. Lumapit ang kanyang nanay. Maging ito ay hindi makapaniwala. Anak, totoo na ba yan? Opo nay, ito po oh. May komisyon na ako. Makakabili na po tayo ng bago nating kalan. Mararanasan na rin po nating mag-grocery. Pwede na rin po tayong lumipat sa mas maayos na bahay. Yung merong maayos na bubong. Sabik na sabi ni Nelson, sabay abot ng sobre. Niyakap siya ng kanyang nanay. Maging ito ay nanginginig ang kamay. Salamat anak. Salamat naman sa Diyos. Alam kong darating din ito. Hindi pa nga daw natapos ang biyaya. Mula sa unang kliyente, nagsunod-sunod ang mga referral. Si Ma'am Teresa mismo, ipinakilala siya sa mga kaibigan nito. At ang mga kaibigan naman nito, inirekomenda pa siya sa iba. Sa bawat benta, lalong tumitibay ang kumpiyansa ni Nelson. Sir, may bago na naman po akong kliyente. Sabi niya minsan habang nakangiti sa opisina. Mukhang ikaw na nga ang pambato natin ha. Ipagpatuloy mo lang yan Nelson. Ikaw na ang inspirasyon ng team natin. Sagot ng kanyang boss. Makalipas ang ilang buwan, nagtuloy-tuloy na nga ang mga biyaya. Nakaipon na siya ng sapat para ipaayos ang kanilang bahay. Nagtulungan silang magnanay. At sa bawat sementong inilalagay dito, ramdam niya ang bunga ng bawat pagtsatsaga niya. Nay, naalala niyo po yung dating tulo ng tulo ang bubong natin? Ngayon, sementado na po. Hindi na tayo mag-aalala kapag umuulan. Sabi ni Nelson isang araw habang pinagmamasdan ang ipinapagawa nilang bahay. Ngumiti din naman sa sobrang tuwa ang kanyang nanay na halos mapaiyak na rin. Anak, hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Ang dating batang nagbebenta ng pandesal, ngayon, may sarili ng bahay. Ibang klase ka talaga. Hindi po ako, Nay. Si Lord po. At syempre, kayo po. Kung hindi niyo po ako iniintindi noon, baka sumuko na rin ako. Sagot niya habang nakangiti. Makalipas pa ang ilang taon, lumawak na nga rin ang mga ari-arian ni Nelson. Nakabili na siya ng sarili niyang kotse. Isang kulay pilak na sedan. Sa unang beses niyang hawakan ang manibela, hindi niya mapigilang mapaluha. Dati, bisikleta lang ang gamit ko. Sabi niya sa sarili habang pinapatakbo ang kanyang kotse. Ngayon, may kotse na ako. May makina na. Makakapunta na ako kahit saan ko pa gusto. Habang tumatagal, mas lalo nga rin siya nakikilala sa industriya. Sa bawat taon, nadadagdagan nga rin ang kanyang mga benta. Nakapagpatayo na nga rin siya ng maliit niyang team. At kinalaunan, ay nagtayo na nga rin siya ng sarili niyang kumpanya, NR Realty and Development. Dumami ng dumami ang mga empleyado niya. Kasabay nga nito ang paglawak ng kanyang negosyo. Kaya ngayon, hindi na maikakaila na sobrang layo na rin ang naabot ni Nelson. Dumating ang araw na pati ang mga kamag-anak na dati ay umiiwas at pinagtatawanan siya, bigla na lamang lumalapit sa kanya. Nelson, ikaw na pala yan. Sabi ng kanyang pinsan habang nasa mall sila. Grabe, ikaw pala yung may-ari ng malaking kumpanya doon? Idol ka talaga namin. Napangiti si Nelson. Ah, ganun ba? Salamat ha. Alam mo,
Lagi kitang ipinagmamalaki sa mga kakilala ko. Sabi pa ng isa pa niyang pinsan. Sinasabi ko, pinsan ko yan, si Nelson. Dati, nagtitinda lang siya ng pandesal. Pero ngayon, sobrang yaman na. Pero ang katotohanan, noong nagsisimula pa lamang si Nelson, palaging ang kanyang mga pinsan ang unang tumatawa sa kanya. Hinahamak ang kanyang pagsisikap noon. Habang naglalakad papalayo si Nelson, napaisip siya. Noon, halos walang kumikilala sa akin bilang kamag-anak. Pero ngayon, puro papuri na. Ganyan pala talaga ang mundo. Kapag wala ka, tahimik ang lahat. Pati kamag-anak mo itatanggi ka. Pero kapag matagumpay ka na, lahat gustong makiupo sa mesa mo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanilang bahay, lumapit ang kanyang nanay. Anak, napakalayo na talaga ng narating mo. Pero sana anak ha, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Ngumiti si Nelson. Hindi ko po kakalimutan, Nay. Kasi kahit anong taas ko pa, hindi ko maalis sa isipan ko na minsan, nagbebenta lang ako ng pandesal dati gamit ang luma kong bisikleta. Doon po nagsimula ang lahat. Tumango ang kanyang nanay. Tama yan anak. Kasi nga sa puno, di ba? Yung ugat na nasa baba. Yun ang nagpapatibay para lumago ang puno. Ngumiti si Nelson. Salamat po, Nay. Lahat po ng ito para sa inyo. Para sa pamilya natin. Lumipas pa ang mga taon. Mas lumaki pa ng lumaki ang kanyang negosyo. Nakatira na nga ngayon si Nelson at ang kanyang pamilya sa malamansyon na bahay. Naging inspirasyon na nga rin siya sa napakaraming kabataan. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling mapagkumbaba si Nelson. Hindi niya pinalitan ang kanyang lumang bisikleta. Nakasabit pa nga rin ito sa garahe. Pinapakintab at parang bagong-bago pa. Diyan nagsimula ang lahat. Sabi niya minsan sa kanyang sarili. Baka kung wala yan, hindi ko mararating to. Importante sa akin ang bisikletang to. Ngayon, bawat umaga ay mayroong bagong direksyon ang kanyang buhay. Wala nang pangungutya. Wala nang pagkaalinlangan. Ang dating tindero ng pandesal, ayun, negosyanteng mayroon ng pangalan. Isang araw naman, habang nagkaalmusal si Nelson sa kanilang mansyon, kasabay ang kanyang mga magulang, biglang lumapit sa kanya ang kanyang kasambahay. Mayroon nga itong inaabot na sobre. Sir Nelson, may dumating pong liham para sa inyo. Kinuha ni Nelson ang sobre. Noong buksan niya ito, nabasa niya kaagad ang unang linya. Batch reunion. Napangiti si Nelson. Nay, may reunion ulit kami. Talaga anak? Ano, pupunta ka ba? Oo naman Nay. Pero baka hindi nila ako makilala. Sabay tawa niya. Bakit mo naman nasabihin anak? Tanong ng kanyang nanay. Ewan ko po Nay. Parang gusto ko lang pong bumalik. Hindi bilang mayaman. Kundi bilang yung dating Nelson na kilala nila. Yung nagbibisikleta at nagdadala ng pandesal. Tumawa ang kanyang nanay. Ikaw ang bahala anak. Basta siguraduhin mo ha. Hindi ko magagalit kahit ano pang sabihin nila. Alam mo naman, hindi lahat marunong tumingin sa puso. Opo Nay. Sige po. Para lang maging masaya. Dumating ang araw ng reunion. Maaga siyang nagbihis. Simple lang. Polo, pantalon at rubber shoes. Sa kanyang garahe, nakailera dito ang iba't ibang klase ng mamahaling kotse. Mga SUV at mga sports car. Sa dulo, nandoon pa rin ang lumang bisikleta niya na madalas nga niyang pakintabin at ayusin mismo. Lumang-luma na, pero maayos pa rin. Sabi niya sa sarili habang hinahaplos ang manibela ng kanyang bisikleta. Parang ako lang.
Sumakay siya doon at nagpedal papunta sa venue. Habang papalapit, gaya ng kanyang inaasahan, napansin niya ang puro magagarang kotse na nakaparada doon. Pagkarating niya sa entrance, nagulat ang guard. "Sir, delivery po?" Tanong ng guard habang nakatingin sa kanyang bisikleta. Ngumiti lamang si Nelson. "Hindi boss, may invitation ako." "Ah, ganun po ba? Pwede ho bang patingin?" Iniabot niya ang invitation. At noong makita na nga ng guard na nakasulat doon ang kanyang pangalan bilang guest, halos magulat ito. "Ay, pasensya na po sir. Ikaw po pala si Sir Nelson." "Ayos lang boss, ganyan talaga. Naiintindihan naman kita. Ginagawa mo lang ang trabaho mo," sabi ni Nelson sabay ngiti. Pagkapasok niya sa loob ng garden venue, agad na nga rin siyang napansin ng mga tao. Kagaya ng nangyari noon, tumigil ang ilan sa pag-uusap at napatingin sa kanyang bisikleta. "Uy, si Nelson ba yan?" Bulong ng isa. "Oo nga, siya yun. Naku, hindi pa rin talaga nagbabago. Bike pa rin ang dala. Hindi ba siya nahihiya? Tingnan mo nga oh, may dala pa atang pandesal." Lumapit ang isa sa mga dating kaklase niya, si June, na ngayon ay isa ng abogado. "Nelson, ikaw pala yan. Aba, hindi ko pa rin nagbabago ah. Bike pa rin? Grabe yung trip mo ha?" Sabay tawa nito. "Wala naman sigurong masama kung bisikleta ang gamit ko, June. Matibay pa rin to oh. Tingnan mo, nakarating pa rin ako dito." Sumabat naman dito ang isa pa nilang kaklase. "Pero naman Nelson, hindi ko ba talaga nahiya sa sarili mo? Ikaw lang yata yung dumating dito na hindi nakakotse. Pero okay lang, at least consistent ka." Sabay tawa at sabay-sabay nga rin tumawa ang iba. Ngumiti lang naman si Nelson at tumango. "Oo nga, consistent nga ako. Pero sa sipag at tiyaga." Ngunit habang tumatagal, ramdaman niyang hindi na nga siya komportable doon. Sa bawat tawanan, may halong pangungutya. Sa bawat tingin, may halong pagmamataas. May ilan pa nga rin nagbubulong-bulungan habang nakatingin sa pandesal na kanyang dala. "Bakit pa kaya siya pumunta dito?" Bulong ng isa. "Malamang gusto lang niya makipag-picture sa atin. Tapos ipagmamayabang niya, dati niya tayong kaklase." Napayuko na lang si Nelson, pero pinilit niyang umiti. Lumapit siya sa lamesa at inilapag ang dala niyang kahon ng pandesal. "Ito nga palang pasalubong ko sa inyo. Baka gusto niyong tikman. Sariling negosyo ko to noon," sabi niya. Pero ni isa ay walang kumuha. Sa halip, nagtawanan lamang sila. "Aba Nelson, ilang beses mo nang ginawa yun ah. Kahit reunion, pandesal pa rin ang dala mo. Talagang trademark mo na yan," sabi ni June sabay halakhak. Hindi na nga nagsalita pa si Nelson. Tahimik niyang kinuha ang kahon at dahang-dahang lumakad palabas kahit nakatingin sa kanya ang karamihan at pinagtatawanan siya. Pagdating niya sa labas ng gate, napatingala na lamang siya sa langit. Ganun pa rin pala sila. Akala ko, mga nagbago na. Mahina niyang sabi. Sumakay siya sa kanyang bisikleta at nagpedal pa uwi. Pero habang binabagtas ang kalsada, pinunasan niya ang kanyang mga mata na hindi na nga rin niya napigilang lumuha. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay. "Sir, kamusta po? Naging masaya po ba kayo sa reunion nyo?" Ngumiti lamang siya ng mahina. "Ayos lang. Pero mukhang kailangan kong bumalik doon." Noong makita nga siya ng kanyang nanay, ay agad din naman itong lumapit sa kanya. "O anak, bakit parang umiyak ka?" "Wala po nay. Naisip ko lang po kasi. Siguro, oras na rin para ipakita ko sa kanila kung gaano nakalayo ang narating ko ngayon. Hindi yung hanggang ngayon, nilalait pa rin nila ako." Tumakbo ang kanyang nanay. "Kung ngayon ang gusto mo anak, sige,
sana, huwag mo silang gantihan ha. Ipakita mo lang sa kanila kung sino ka na ngayon. Opo, Nay. Hindi ko naman po sila gustong gantihan. Gusto ko lang pong ipaalala sa kanila na hindi porket ganito ang itsura ko. Bisikleta lang ang gamit ko. Lagi na nila ako mamaliitin at aapihin. Pagkalabas niya ng mansyon, tinawagin niya ang kanyang private pilot. Kuya Leo, pakihanda ang chopper. May pupuntahan tayo. Makalipas ang kalahating oras, muling bumalik si Nelson sa venue. Ngayon ay mula sa kalangitan. Lahat ng bisita ay napatingala noong marinig ang ugong ng helicopter. Uy, may helicopter! Sigaw ng isa. Sino kaya yan? Baka si Governor. Hindi, baka artista yan. Ngunit noong bumaba ang chopper sa open field, halos mapanganga ang lahat nang buksan ang pinto at bumaba mula dito si Nelson. Nakasuit, may salamin at nakangiting kalmado. Tahimik ang buong lugar. Wala na isang makapagsalita. Lahat sila ay gulat na gulat. Si June na kanina pang napakayabang, siya pa nga ang unang lumapit kay Nelson. Nelson, ikaw ba yan? Ngumiti lang si Nelson. Bakit? Hindi mo ba ako makilala? Ako pa rin naman to. Yung nagdala ng pandesal kanina. Hindi makapagsalita si June. Akala ko. Pero bakit may chopper ka? Ngumiti lang si Nelson. Yan? Isa lang yan sa mga asset ng kumpanya ko. Ha? Kumpanya mo? Ulat na tanong ni Claire na isa rin sa kanyang mga kaklase. Oo, sagot ni Nelson. NR Realty and Development. Siguro naman, naririnig niyo ang kumpanya ngayon. At ako ang may-ari nun. Biglang nagpalakpakan ng ilan. At ang mga dati niyang kaklase ay unti-unting lumapit sa kanya. Grabe, Nelson. Sa'yo pala yun? Hindi namin alam Sabi ng isa. Ang galing mo naman pare. Idol ka namin. Sabi ulit ng isa pa. Ngumiti lamang si Nelson. Salamat. Pero alam nyo, hindi ko ito ginawa para patunayan na mas magaling ako sa inyo. Ginawa ko lang to kasi gusto kong ipakita na kahit mahirap ako dati, kahit nagsimula ako sa pagbebenta ng pandesal, pwede pa rin umasenso basta may tiyaga at sipag. Tahimik lamang ang lahat. Marami ang napayuko. Tila nahihiya sa kanyang mga sinabi. Alam nyo rin, patuloy lamang ni Nelson. Noong una akong dumating dito kanina, dala ko ang lumang bisikleta ko. Pinagtawanan niyo ulit ako, gaya ng ginawa niyo noon. Ang totoo, hindi sumama ang loob ko dahil lang sa sarili ko. Sumama ang loob ko dahil sa bisikleta ko. Dahil ang bisikleta ngayon, yun ang nagturo sa akin na magbalanse ng buhay at tagumpay. Walang makapagsalita. Marami ang napangiti. At may ilan pa nga na napaluha. Lumapit sa kanya si June na noon pa man ay nangaapi na sa kanya. Pasensya na Nelson. Masyado kami naging mapanghusga. Hindi namin alam kung gaano nakalayo ang narating mo ngayon. Sorry talaga pare. Umiti lamang si Nelson at tinapik ang balikat ni June. Wala namang problema June. Ang mahalaga sa akin ngayon, natuto tayong lahat. Ang mundo ay umiikot. At minsan, yung nilalait mo ngayon, siya pala ang tutulong sa'yo bukas. Tandaan natin yun. Tumawa ng mahina si June. Tama ka dyan pare. Mula noon, naging bida na nga si Nelson sa kanilang reunion. Lahat gustong makipag-usap sa kanya, magpa-picture at makinig sa kanyang kwento. Pero kahit nasa gitna si Nelson ng paghanga at papuri, hindi pa rin siya nagbago. Pareho pa rin ang kanyang ngiti. Pareho pa rin ang kanyang puso.
Noong matapos nga ang kanilang reunion, halos araw-araw ay mayroong tumatawag sa kanya na dati niyang kaklase para humingi ng tulong. Isang araw, habang tahimik ang mansyon ni Nelson, maagang gumigising ang lahat ng kasambahay. Pero siya mismo, madalas ay nakaupo lamang, nakatingin sa malayo habang hawak ang tasa ng kape. "Sir, may meeting po pala kayo mamaya sa opisina," paalala ng kanyang sekretarya. "I-cancel mo muna. Gusto ko magpahinga ngayon." Mahinang sagot niya. "Pero sir, investors po." "Sabihin mo, may personal akong asikasuhin. Reschedule mo na lang." Pagbaba ng tawag, napabuntong hininga siya. "Ang dami ko nang naabot. Pero bakit hanggang ngayon, parang may kulang pa rin?" Bulong niya sa kanyang sarili. Madalas niyang isipin ang mga panahon na simple lamang ang kanyang buhay. Yung amoy ng bagong lutong pandesal sa madaling araw, yung ingay ng kanyang bisikleta sa kalsada, at yung pakiramdam ng pagod pero masaya. Isang umaga, bumangon siya ng mas maaga kaysa sa dati. Binuksan niya ang bodega at kinuha ang lumang bisikleta. Nandoon pa rin ito, malinis at makintab. Sa tabi nito, nandoon pa rin ang lumang basket na dati niyang nilalagay ng tinapay. Ngumiti siya. "Matagal-tagal na rin, kaibigan." Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang dating panadero. "Pare, pa-order ako ng pandesal ha. Medyo madami. Yung dati pa rin nating timpla." "Oo naman, Boss Nelson. Ikaw pa ba? Ipapadeliver ko ba to?" Tanong ng kanyang kausap. "Ikaw talaga pare. Huwag mo na akong tawagin boss. Ako na ang kukuha." Kinagabihan, tahimik na bumaba si Nelson sa kusina. Nagpalit ng simpleng damit, t-shirt, shorts at tsinelas. Pagkalabas niya ng mansyon, bitbit niya ang basket ng mainit na pandesal. Walang kasambahay ang nakapansin sa kanya. Habang tinatahak niya ang kalsada, ramdam niya ang simoy ng hangin. Wala siyang bodyguard, walang kasamang driver, walang nagmamasid. Para bang bumalik siya sa panahon na siya lamang at ang mundo. "Pandesal! Mainit pa! Bili na kayo!" Sigaw niya habang nagbibisikleta. May mga batang napatingin sa kanya. May matandang lumapit at bumili. "Ay, salamat iho. Ang bango ng tinapay mo ha." Ngumiti lamang si Nelson. "Salamat din po lola. Ingat po kayo." Habang lumilipas sa mga oras, ramdam niya ang tuwa ng kanyang puso. Para bang nabubuhay siyang muli sa dating saya. Pero biglang dumilim ang langit. Nag-umpisang pumatak ang ulan. "Naku, mukhang uulan pa talaga," sabi niya habang pinupunasan ang noo. Nagtago siya sa ilalim ng puno ng akasya. Pero patuloy pa rin ang ulan hanggang sa lumakas na ito. Nabasa ang ilan sa kanyang mga pandesal. Hindi siya umaalis dahil sayang kung hindi siya makakabenta. "Pandesal! Mainit pa!" Sigaw pa rin niya kahit halos nilalamig na siya. Hanggang sa mayroong dumaan na isang kotse. Huminto ito sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana at isang babaeng mayroong payong ang lumabas. Magandang babae ito. Nasa late 20s na siguro. Maayos ang bihis, pero may lambing ang muka. "Kuya, basang-basa ka na oh. Wala ka bang dalang payong?" Tanong ng babae. "Wala eh. Pero ayos lang ako. Kailangan ko magbenta." Sagot lamang ni Nelson habang nagpapanggap na pandesal vendor. "Sige kuya, magkano ba ang pandesal mo?" "Murang-mura lang po ma'am. 20 pesos lang po kada supot." "Sige kuya, bibilhin ko na lahat." Nagulat talaga si Nelson. "Ha? Sigurado ka po ma'am? Lahat po talaga?" "Oo naman, lahat. Ilagay mo na lang sa likod ng kotse ko. Baka masira lang yan sa ulan eh."
Kawawa ka naman. Hindi agad nakapagsalita si Nelson. Sigurado po kayo, ma'am? Ngumiti ang babae. Oo naman. Tsaka halata ko naman eh. Masarap yung tinapay mo. Kahit hindi ko maubos lahat yan. Yung iba, ibibigay ko na lang sa mga taong lansangan para may makain sila. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po talaga. Ako ang dapat magpasalamat. Sa panahon kasi ngayon, mahirap nang humanap ng pandesal na katulad niyan. Tinulungan nga siya nitong ilagay sa likod ang mga supot ng tinapay. Habang ginagawa nila yun, patuloy pa rin ang pag-ulan. Noong matapos sila, inalok siya ng babae ng panyo. O ito, gamitin mo muna to. Baka magkasakit ka pa. Huwag kang maglala, linis yan. Naku ma'am, hindi na po kailangan. Nakakaya po. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Gamitin mo na. Napilitan na nga si Nelson, kaya kinuha na rin niya ang panyo. Salamat po ulit ma'am. Ngumiti naman ang babae. By the way, ako nga pala si Tricia. Nelson po ma'am. Maganda ang pangalan mo Nelson ah. Sige, mauna na ako ha. Ingat ka palagi. Ngumiti din naman si Nelson habang kumakaway. Ingat din po. Noong makalis si Tricia, napangiti siya ng malalim. Tricia, bulong ni Nelson. Bihira na ang taong ganyan ngayon. Napakabuti niya. Kinabukasan, masiglang gumising si Nelson. Para bang mayroong kakaibang saya sa kanyang dibdib. Habang kumakain sila ng kanyang nanay sa hapag, tinanong siya nito. Anak, saan ka na naman ba gumala kagabi? Ngumiti siya. Nay, nagbenta po ulit ako ng pandesal. Ha? Anong pandesal? Yung luma ko pong bisikleta. Kinuha ko po ulit. Naglibang lang po ako, Nay. Ginawa ko lang po kung ano yung ginagawa ko dati. Ay, naku naman anak. Baka mapagkamalan ka pang pulubin yan eh. Mayaman ka na nga. Tumawa naman siya. Okay lang po, Nay. Minsan po kasi, gusto ko lang maramdaman ulit yung pakiramdam ng simpleng buhay. Nakakawala po ng stress. Napailing ang kanyang nanay. Basta mag-iingat ka lang anak ha. Baka kung sino-sino pa ang makasalamuha mo dyan. Opo, Nay. Pero sa loob-loob ni Nelson, hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan si Tricia. Paulit-ulit niyang naalala ang ngiti nito habang bumibili sa kanya ng pandesal. Ang kabaitan nito kahit hindi siya kilala. Lumipas ang ilang araw, bumalik siya sa parehong kalsada. Ulan man o araw, nagtitinda siya doon. Umaasa kasi siya na baka sakaling muli niyang makita si Tricia. Isang umaga, habang abala siya sa pagsigaw ng pandesal, mainit pa, may narinig siyang boses. Uy, si Nelson yun ha. Nelson! Pagkalingaw ni Nelson, nandoon si Tricia. Nakatayo sa tapat ng karinderya. May hawak nga itong tasa ng kape at ngumiti sa kanya. Magandang umaga. Bati nito. Magandang umaga rin po, Ma'am Tricia. Sagot niya. Ano? Ma'am agad? Tricia na lang. Ikaw naman, baka lalo pa akong tumanda sa pagtawag mo sa akin ng ma'am eh. Sabitawan nito. Tumawa rin naman siya. Sige, Tricia. Ano Nelson, may tinda ka ulit? Tanong ito. Oo. Gusto mo bang tikman ulit? Sige Nelson, pero isang supot lang muna. Ngumiti naman si Nelson. Kaagad nga rin niyang inabot ang pandesal. Pero pag-aabot na niya ng pandesal, napansin ni Tricia na basa na naman ang suot niya. Nelson, wala ka pa rin bang payong? Ako ma'am, okay lang po ito. Sanay na po talaga ako sa ulan. Sagot niya. Kahit na Nelson, baka meron kang pamilya na nag-aalala sa'yo. Kaya dapat, iniingatan mo pa rin ang sarili mo. Meron naman Tricia. May mga magulang pa ako. Pero sanay na rin talaga ako sa ginagawa ko.
Alam mo Nelson, bihira na lang din yung katulad mo. Walang maraming ganitong klaseng tao ngayon. Kahit mahirap na yung ginagawa mo, pati yung sitwasyon mo, masaya ka pa rin. Sabi ni Trisha. Totoo naman yan Trisha, pero gusto ko lang ding sabihin, hindi lahat ng simpleng buhay ay mahirap. Sagot naman ni Nelson. Simula noon, madalas na nga silang nagkikita. Sa tuwing dumadaan si Nelson sa karinderyang pagmamay-ari ni Trisha, laging mayroong nakahandang tasa ng kape si Trisha. Nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay, mga simpleng bagay, mga pangarap, at mga tawa na matagal nang nawala kay Nelson. Minsan, tinanong siya ni Trisha, Nelson, matanong ko lang din ha, wala ka bang ibang trabaho? Sayang kasi ang sipag mo eh. Kung sa pagbebenta mo lang ng pandesal ilalaan lahat ng oras mo. Masaya naman ako dito Trisha. Pero oo, meron akong ibang pinagkakabalahan, paminsan-minsan. Talaga? Ano naman yun? Negosyo lang. Maliit na negosyo. Wow, negosyante ka rin pala. Hindi na nga inamin pa ni Nelson kung gaano kalaking negosyo talaga ang kanyang pagmamay-ari. Sa tuwing kasama niya si Trisha, gusto lamang niyang maging normal na Nelson. Hindi ang milyonaryong negosyante, kundi ang simpleng lalaki nagtitinda ng pandesal. Isang madaling araw, habang umuulan ulit, napadaan ulit siya sa karinderya. Sarado pa ito, pero nakita niya na may ilaw sa loob. Pumatok siya ng marahan, at ilang sandali lamang, binuksan ni Trisha ang pinto. O Nelson, anong ginagawa mo dito? Ang aga pa ha. Wala naman Trisha. Gusto ko lang magpasalamat. Ha? Para saan naman? Sa kabaitan mo. Hindi mo alam. Pero matagal na akong walang nakakausap na tunay. Yung katulad mo. Salamat talaga Trisha. Napangiti naman ito. Ano ka ba Nelson? Wala yun. Hindi Trisha. Meron yun. Sa dinabi-dami ng taong lumapit sa akin, puro pera ang gusto nila. Ikaw lang ang lumapit at tumulong sa akin kahit hindi mo pa ako lubusang kilala. Sagot ni Nelson. Napatingin si Trisha sa kanya. Bahagyang nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Nelson. Wala naman. Baka sa tamang panahon, sasabihin ko rin. Sa paglipas pa nga ng mga araw, nakasanayan na ni Nelson na tuwing umaga, dumadaan siya sa karinderya nila Trisha. Ikaw talaga Nelson ha? Lagi ka nalang nandito. Ika, baka masanay na ako. Biro ni Trisha noong isang umaga. Eh di mas maganda. Mas okay sa akin kung masasanay ka. Sagot naman ni Nelson sabay tawa. Natawa rin naman si Trisha. Naku, baka pati mga customers namin magtampo sa akin. Lagi ikaw ang kausap ko. Nakakalimutan ko tuloy na asikasuhin sila. Yun ba? Walang problema. Magtayo na lang tayo ng sarili nating karinderya. Magsosyo tayo. Sagot ni Nelson sabay tawa. Aba Nelson, ang bilis mong magplano ah. Pero seryoso, masaya talaga ako tuwing nandito ka. Sabi ni Trisha habang pinupunasan ng mesa. Napangiti naman siya. Sabay sagot ng mahinahon. Ako rin Trisha. Baka nga higit pa sa saya. Higit pa dun ang nararamdaman ko. Sandaling natahimik si Trisha. Naku Nelson, baka nilalamig ka lang. Uminom ka muna ng kape. Mula noon, hindi na lang basta umaga ang nakalaan sa kanilang dalawa. Paminsan-minsan, nagkakayayaan na nga rin silang lumabas. Manood ng sine, kumain sa maliit na kainan, o maglakad sa park. Halos lahat ng mga gala nila, palaging si Trisha ang nanlilibre kay Nelson. Nelson, umorder ka lang kahit ano. Ako nang bahala. Sabi nito noong isang gabi sa maliit na resto bar. Wag na. Sapat na tong kape. Medyo mahal dito eh. Sagot ni Nelson.
Ay naman, ako nagaya, di ba? Ako ang magbabayad. Huwag ka nang mahiya sa akin, Nelson. Tsaka gusto ko rin naman na paminsan-minsan makita kang komportable. Pero Trisha, nakakahiya eh. Wala kang dapat ikahiya, Nelson. Wala akong pakialam kung pandesal vendor ka o hindi. Basta gusto kong makasama ka. Sagot naman ni Trisha. Napangiti sila. Sabay bulong sa sarili. Kung alam mo lang, sabi ni Nelson sa kanyang sarili. Habang kumakain sila, may lumapit bigla ng isang lalaki. Boss Nelson, ikaw pala yan? Napatigil si Nelson. Bigla siyang kinabahan. Anong Boss Nelson? Siguro po nagkakamali lang kayo. Hindi boss, kilalang kilala kita. Ikaw po yung may-ari ng real estate company, di ba? Bumili pa nga po ako ng property sa inyo. Napakamot ng ulo si Nelson. Hindi po talaga ako yun, sir. Siguro, kamukha ko lang. Ha? Parehong-pareho nga po kayo ng boses eh. Pati ng... Sinalo agad ni Trisha ang sitwasyon. Kuya, wait lang. Baka nagkakamali ka lang talaga. Si Nelson po. Pandesal vendor yan dito sa amin. Tumango si Nelson. Oo nga po. Vendor lang po ako. Ganun ba? Naku, pasensya na. Akala ko talaga ikaw si Boss Nelson. Ngumiti lamang si Nelson. Ayos lang po yun. Salamat ha. Noong makalis na ang lalaki, napailing na lamang si Trisha. Nakakatawa yun, no? Bakit parang kilalang kilala ka niya? Ewan ko nga rin eh. Siguro, kamukha ko lang talaga yung sinasabi niya. Siguro nga. Pero ang galing. Magkapangalan kayo ng sinasabi niya. Kakaiba talaga eh. Kahit simple ka lang. Parang may kung anong aura ka. Sagot ni Trisha. Pero halatang nagtataka. Napatawa na nga rin si Nelson. Aura agad? Baka gutom ka lang, Trisha. Hindi Iba kang magsalita. Iba kang kumilos. Pero ang gusto ko sa'yo, hindi mo ginagamit yun para ipagyabang. Natural ka lang. Biro ni Trisha. Napakamot na lamang sa ulo si Nelson at nagbaba ng tingin. Salamat, Trisha. Hindi ako sanay sa ganyan eh. Yung pinupuri ako. Habang tumatagal, mas napapalapit pa nga sila sa isa't isa. Tuwing mayroong problema si Trisha sa karinderya, si Nelson ang unang dumadating para tumulong. Tuwing nilalagnat siya, si Nelson ang nagdadala ng gamot. At tuwing pagod naman si Nelson, si Trisha naman ang nagbibigay ng kape at ngiti. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng upuan sa labas ng karinderya, nagsalita si Nelson. Trisha, pwede ba kitang ligawan? Natigilan naman si Trisha, sabay napatingin sa kanya. Ligawan? Oo, Trisha. Matagal ko na talagang gustong sabihin to sa'yo. Gusto kita. Nelson. Trisha, alam kong wala akong may pagmamalaki. Wala akong bahay na maganda. Wala akong mamahaling kotse. Wala rin akong diploma. Pero may puso ako na marunong magmahal. At magsisikap din ako para sa'yo. Tahimik lang si Trisha. Nelson, hindi ko kailangan ng kotse o bahay. Ang gusto ko lang, yung totoong tao sa akin. Marunong rumespeto. Yung hindi manloloko. Yung marunong magpahalaga. At sa palagay ko, nasa iyo ang lahat ngayon. Napangiti siya ng malalim. Salamat, Trisha. Ibig sabihin ba niyan, may pag-asa na ako sa'yo? Ngumiti lamang ito. Basta huwag ka lamang bibitaw. Simula noon, naging opisyal na manliligaw ni Trisha si Nelson. Hindi madalas magregalo si Nelson ng mamahaling bagay.
Pero madalas nga siyang may dalang simpleng bulaklak. Minsan, galing lamang sa gilid-gilid. Kahit sa mga simpleng bagay lamang, masayang-masay na silang dalawa. Pero isang araw, habang naglalakad sila sa plaza, may lumapit sa kanilang babae. Sir Nelson, kamusta po? Ang tagal na po namin hindi kayo nakikita sa opisina ha. Nabigla si Tricia at napatingin sa kanya. Ano yun, Nelson? Sir daw? Mabilis siyang umiti at nagsabing, ibang Nelson po yata yung tinutukoy nyo. Ma'am, pandesal vendor lang po ako. Nagtaka naman ng babae at napakamot sa ulo. Hindi po kami pwedeng magkamali, sir. Kilalang-kilala namin ang boss namin. Ikaw pa nga po mismo ang nag-award sa amin nung sales recognition day eh. Pasensya na talaga, ma'am. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Siguro po, kamukha ko lang talaga. Marami pong Nelson sa mundo. Magkakamukha din. Sabay tawa ni Nelson kahit halatang kinakabahan. Tumawa rin naman ang babae. Ganun ba? Sige, sorry. Sabay alis nito. Pag-alis ng babae, napatingin si Tricia sa kanya. Nelson, bakit parang may hindi ka sinasabi sa akin? Tumingin siya sa malayo. Tricia, darating din ang tamang oras. Pero sana, kahit ano pa ang malaman mo, hindi magbago yung tingin mo sa akin. Bakit naman magbabago? Sagot ni Tricia. Ang mahalaga sa akin, yung nakikita ko ngayon, yung Nelson na mabait, masipag, at totoo. Hindi siya nakapagsalita agad. Sa halip, ngumiti lamang siya at marahang hinawakan ng kamay ni Tricia. Lumipas pa ang mga linggo, mas lalong napatunayan ni Nelson kung gaano kabuti si Tricia. Tuwing wala siyang dalang pamasahe, si Tricia ang bumibili ng pagkain nila. Tuwing umuulan, si Tricia ang unang nag-aabot ng payong. Nelson, bakit ba hindi mo hinahayaan na minsan ako naman ang tumulong sa'yo? Tanong ni Tricia habang nagkakape sila. Kasi, sanay na ako yung tumutulong. Pero sa'yo, parang gusto kong maramdaman na ako naman yung inaalagaan. Napatawa naman si Tricia. Aba Nelson, ganyan talaga ang relasyon. Palitan. Minsan ako, minsan ikaw. Tumango si Nelson. Kaya nga siguro ang sarap magmahal kapag tama yung tao. Ngumiti si Tricia. At tama ba ako? Napangiti rin naman siya. Ikaw lang ang sagot dyan. Sa paglipas pa ng mga buwan ng panliligaw ni Nelson, hindi tagal, tuluyan na nga rin siyang sinagot ni Tricia. Naging opisyal na nga silang magkarelasyon. At habang lumilipas pa ang mga araw, na puro saya at tawanan lang ang meron sa kanilang dalawa, si Nelson, kahit busy sa lihim niyang kumpanya, palagi pa nga rin niyang inuuna si Tricia. Isang araw, bigla na lamang din niyang naisip na siguro ay ito na ang panahon para ipakita ang katotohanan. Katotohanan sa kanyang pagkatao. Tricia, gusto sana kitang isama bukas sa isang lugar. Importante sa akin ang lugar na yun. Sabi niya habang naglalakad sila sa parke. Ha? Saan naman tayo pupunta? Basta Tricia, sorpresa yun. Kinabukasan, maaga silang nagkita. Nakapolo at maayos na pantalon si Nelson. At nakabihis din naman si Tricia ng simpleng bestida. Habang nagbibisikleta sila papunta sa lungsod, napapansin ni Tricia na iba ang ngiti ni Nelson. Bakit parang ang saya mo ngayon? Ano bang meron? Tanong niya. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Sana magustuhan mo. Pagdating nga nila sa harap ng isang malaking gusali na may karatulang NR Realty Corporation, napahinto si Tricia. Nelson, ang ganda naman dito. Anong gagawin natin dito? Dito ba tayo bibili ng property?
Wala pa tayong ganong kalaking pera. Ngumiti lang si Nelson. Pwede rin, pero sa totoo lang, dito ako magtatrabaho ngayon. Ha? Dito ka nagtatrabaho? Hindi ko naman alam. May branch pala kayo ng pandasalan dito? Napatawa si Nelson at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Halika, sumama ka sa loob, Tricia. Pagkapasok nila, sabay-sabay na bumati ang mga empleyado. Lahat na makakasalubong nila, tumatango kay Nelson bilang pagrespeto. Good morning po, Sir Nelson. Good morning, boss. Napatingin si Tricia, parang naguguluhan. Ano daw? Sir? Boss? Ba yun yung tawag nila sa'yo? Ngumiti si Nelson, pero halata ang kaba sa kanyang muka. Halika muna sa opisina ko. Habang naglalakad sila papunta sa pinakadulong hallway, tinitingnan ni Tricia ang paligid. Malalaking larawan ni Nelson ang nakasabit sa pader, kasama ang mga sertipiko ng parangal, at may nakalagay din dito, President and CEO. Noong makarating na sila sa loob ng opisina, hindi na nakapagsalita pa si Tricia. Napaupo na lamang siya at halos hindi makatingin kay Nelson. Tricia, ito talaga ako. Ito talaga ang totoo. Mahinang sabi ni Nelson. Tumingin si Tricia. Gulong-gulo. Ano ba to, Nelson? Bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit mo tinago sa akin? Huminga ng malalim si Nelson. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Tricia. Pero totoo, ako talaga ang may-ari ng kumpanyang ito. Ako si Nelson Ramos, ang dating binatang nagbebenta ng pandesal sa gilid ng kalsada. Noong araw na nakita mo ako, ginagawa ko lang talaga yun dahil gusto kong balikan yung mga bagay na ginagawa ko dati. Hindi ko naman inaasahan na makikilala kita. Napilitan akong itago kung sino talaga ako dahil ayoko naman na mag-iba ang tingin mo sa akin. Gusto kita. Yun ang totoo. Mahal na mahal kita, Tricia. Tahimik lamang si Tricia, pero baka sa mukha niya ang gulat at pagkalito. Hindi ko sinasadyang lokohin ka, Tricia. Maniwala ka sa akin. Gusto ko lang maramdaman ulit kung paano maging simpleng tao. Gusto ko rin kasi na kung may mamahalin man ako, gusto ko makasigurado na hindi lamang dahil sa pera. Kaya ako nagkunwaring vendor. Kaya ako bumalik sa lumang bahay ko. Sorry talaga, Tricia. Patuloy ni Nelson. Pero Nelson, bakit hindi mo agad sinabi? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Mahina niyang sagot. Pinagkakatiwalaan kita, Tricia. Pero naunahan ako ng takot. Natakot ako na baka kapag nalaman mo na mayaman ako, magbago na ang lahat. Baka mawala ng saysay yung mga ngiti mo, yung mga tulong mo sa akin, yung kabutihan mo. Gusto kong makita kung sino ka kapag wala akong yaman. At nakita ko na yun. Tumingin si Tricia sa bintana at pinipigilang maiyak. Ang sakit lang kasi, Nelson. Kasi buong akala ko, magkapantay lang tayo. Parehong nagsusumikap. Parehong lumalaban. Pero hindi ko alam. Ikaw pala yung tipo ng tao na hinanga ng marami, na mahirap abutin. Hindi ganun yun, Tricia. Pwede ko lang burihin yung pagkakamali ko. Gagawin ko. Pero sana, huwag mo hayaang masira ang relasyon natin. Ako pa rin naman yung Nelson na nakasakay sa bisikleta eh. Ako pa rin yung Nelson na tinutulungan mo tuwing umuulan noon. Dahan-dahang tumingin si Tricia sa kanya. At ako pa rin yung Nelson na minahal mo
kahit akala mo noon ay wala akong kaya. Maya-maya pa nga rin ay tumayo na si Trisha. Lumapit sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ko kailangang patawarin ang isang tao na hindi naman ako sinaktan. Oo, nagtampo ako dahil kunwari ka. Pero mas nangingibabaw yung totoo mong puso at yun talaga ang nagustuhan at minahal ko sa'yo. Parang nabunutan ng tinig si Nelson. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sabay niyakap si Trish ng mahigpit. Salamat talaga, Trisha. Akala ko mawawala ka na sa akin. Baliw ka, Nelson. Kahit gaano ka pa kayaman sa mata ko, ikaw pa rin yung lalaki na nagtitinda ng pandesal. At doon ako unang na in love. Nagtawanan na lamang silang dalawa. Noong makalis na sila sa opisina, inalok ni Nelson si Trisha na sumakay sa kanyang chopper. Halika, Trisha, ihahatid na kita. Pero ngayon, hindi na yung bisikleta ang gamit natin. Natuwa si Trisha. Paano naman kung gusto ko pa rin yung bisikleta? Yun ang sakyan natin. Ngumiti si Nelson. Walang problema. Basta kasama kita. Kahit maglakad pa tayo. Masayang masaya talaga si Nelson noong araw na yun. Wala nang lihim. Wala nang pagtatago. Si Nelson, ang dating binatang nagbebenta ng pandesal, ay natagpuan na ang babaeng minahal siya. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Habang patuloy silang lumipad sa himpapawid, sakay ng chopper, tiningnan ni Nelson si Trisha at bumulong. Sa dinami-dami ng yaman ko, ikaw lang ang kayamanan na ayoko mawala. Kinilig naman si Trisha sa sinabi ni Nelson. At sa dinami-dami din ng pandesal na natikman ko, ang pandesal mo pa rin ang pinakamasarap. Sabay silang natawa. Sabay din tumingin sa langit. Dahil doon, pareho nilang napatunayan na ang pag-ibig hindi nasusukat sa pera o ganda ng buhay, kundi sa katapatan at kababaang loob ng dalawang pusong marunong magpatawad at magmahal ng totoo. Makalipas ang ilang taon, naging inspirasyon sila Nelson at Trisha sa kanilang komunidad. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating pandesal vendor na si Nelson hindi lamang naging matagumpay na negosyante at may-ari ng malaking real estate company, kundi naging simbolo rin ng pagpupursige at kabutihang loob. Kasama si Trisha, pinangangalagaan nila ang kanilang mga empleyado at hindi nga rin maikakaila na ngayon ay napakarami nilang natulungan na kabataan, lalo na pagdating sa pag-aaral. Noon pa man kasi, ito na ang pangarap ni Nelson. Maiparanas niya sa ibang tao yung mga bagay na hindi niya naranasan noon, gaya ng makapagtapos ng pag-aaral. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Nelson. Sa kwentong ito ay ipinapaalam, kahit sa simula ay mayroong kahirapan at pagtanggi mula sa iba, pinatunayan naman niya na sa determinasyon at pananatiling tapat sa sarili, maaaring makamit ang pangarap. Higit sa lahat, ang pagmamahal at pagkakaibigan ay hindi nakabatay sa estado ng buhay. Ang taong marunong magmahal at magpahalaga ay makikilala mo sa kabutihang ipinapakita niya, kahit sa simpleng paraan lamang. Huwag niyo nga rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.